Ano nga ba ang lunas o ating gagawin kapag napakain tayo ng mga mangkukulam o manggagayuma o ng isang aswang ng pagkain nilang may lahok na mahikang itim upang tayo ay magkasakit o mawala sa katinoan o maging isa sa kalahi ng mga aswang? Sa ating panahon ay marami na ang hindi naniniwala sa ganitong pangyayari. Sinasabi ng iba na ito'y gawa-gawa lamang upang humanap ng dahilan para sa mga bagay na hindi maipaliwanag kapag may nangyayaring kaugnay ang kababalaghan. Subalit sa aking karanasan ay marami nang nagpapatotoo na hindi biro ang makaranas ng ganitong pangyayari. Pilit mang lunasan ng mga doktor at hanapan ng pinagmulan ay hindi matukoy kung anong sanhi na sakit na nakakaranas ng may nakain na mahikang itim mula sa mga kampon ng kadiliman. Iba't iba ang paraan kung paano nagagawa ang mga ganitong mahika. Maaari nilang bulungan ng dasal o orasyon ang isang pagkain na ibibigay nila sa iyo. Maaring ito'y kalahok sa inumin o pagkaing matamis upang lalo mo itong maibigan. Posible ding may ilahok silang maliliit na bagay o pulbos na maaring may lason o may buhay na kapag nakasama ito sa pagkain mo ay mananatili itong nakakapit sa katawan mo at mapailalim ka sa kapangyarihan nila o gawan ka ng hindi ka nais-nais na karamdaman. Ang isa sa mabigat na paraan ng ganitong karunungan ay ang mapakain ka ng mga insektong maliliit. Naalaga nila, ito'y direktang papasok sa bibig mo o nang hindi mo napapansin o maaring kalahok din sa mga pagkain ibibigay nila sa iyo. Ganito naman ang senyales na posibleng nagawan ka ng ganitong itim na mahika. Una ay biglaan o may oras na pagsakit ng tiyan sa hindi malamang dahilan mula sa kinain na kahit nalaman mo na maayos naman ang pagkakaluto nito at malinis ang kinain. Maaring nakainom na ng mga gamot para sa sakit ng tiyan o nagpatingin na sa doktor upang matukoy ang sakit. Ngunit kung walang findings ng doktor ay posibleng mahikang itim ang sanhi ng iyong dinaramdam. Pangalawa ay kung biglang nagkakaamoy ang iyong hininga ng mabaho at masangsang na amoy na kahit anong linis at gawin mo ay hindi nawawala. Pangatlo ay kung palagi kang balisa sa pagtulog, may iniisip na wala naman o may hinahanap na taong hindi mo naman kilala at kung sino ang unang pumasok na tao sa isip ay gusto mo siyang makita ng personal na wala namang dahilan. Pang-apat ay kung palaging maitim ang dumi mo at may kasamang mga insekto o mga gumagapang na maliliit na buhay. Ang mga ganitong senyales ay ilan lamang sa mga posibleng sintomas na napakain ka ng itim na mahika. Kumonsulta muna sa doktor upang malaman kung normal o pisikal lang iyong sakit. Ngunit kung walang makita na dahilan ang mga doktor o hindi ka gumagaling sa mga gamot butika, ay posibleng espiritual na sakit ang problema mo. Narito ang mga pwede mong gawin o lunas sa mga itim na mahika sa ganitong paraan. Una ay kumonsulta na sa albularyo upang makumpirma kung sino at saan nagmula ang sakit mo at maaari ka nilang gawa ng ritual o gamutin upang mawala o mailabas mo ang kinaing may lahok na mahikang itim.
Pangalawa ay kumuha ng purong gata ng nyog at ibulong itong orasyon sa gata ng nyog bago inumin at hayaang mapasuka at mailabas ang nakain. Narito ang orasyon. Crus sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, baderetro satana, non quam suade mihi bana, sunt malakway libas, ipse venena bibas, per Christum Dominum tuum, Jesu Cristo, salvame. Pangatlo ay ganito. Magdasal muna ng sumasampalataya at tumigil sa ikawawala, saka isunod ang orasyong ito. Murmurlum, murmurtum, mursiatum. Ibulong ang orasyong ito sa tubig at inumin, at isulat din ito sa salumpas at itapal sa tiyan ng pasyente. Ang orasyon na ito ay pantunaw ng itim na mahika nakalahok sa pagkain na nasa katawan ng tao. Ang pang-apat ay usalin ang orasyong ito sa isang baso ng tubig na galing sa bukal o buhay na tubig at palaging iinumin hanggang sa mawala na ang sakit. Narito ang orasyon. Es brusaram, teorpam humam. Kung sa mga ganitong paraan ay hindi pa rin nawawala ang karamdaman o ang sakit, ay magsadya na kayo sa isang marunong na albularyo upang sila na ang gumawa at gumamot ng inyong dinaramdam na sakit na gawa ng itim na mahika sa pagkain.